Hey Max Part, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit kung minsan mas mahirap kalimutan ang lalaking hindi naman naging kayo. At kung handa na po tayo, at muli, be inspired. At ang unang dahilan mga kaspad kung bakit kung minsan mas mahirap kalimutan na lalaking hindi naman naging kayo is puro what if ang paulit-ulit sa isip. Alam nyo mga kaspad, yan ang totoo eh. Kasi yun sa mga dahilan kung bakit yung iba sa inyo parang mas hirap kalimutan yung lalaking hindi naman naging kayo. Diba? Yung lalaking minahal mo pero walang relasyon. Yung lalaki na sabihin natin hindi niya alam na minamahal mo pala siya o gusto mo pala siya. Alam nyo, naisip ko ang topic na ito, ang content na ito. Kasi maraming ganito eh. Maraming babae dyan na nagmamahal, umiibig sa isang lalaki na hindi naman niya boyfriend, hindi naman niya kapartner. At ang mas matindi dito, at ang mas maganda dito, yung lalaki ay hindi rin niya alam na mahal pala siya o gusto pala siya ng babae. Ngayon, lumipas sa mga panahon na wala rin yung lalaki o na sabihin natin talagang hindi naging sila, hindi naging kayo, eh bakit mas mahirap kalimutan yun? Diba dapat mas mahirap kalimutan yung naging partner mo, yung ex mo. Bakit yung iba sa inyo, bakit mas hirap kalimutan yung lalaking nagustuhan mo lang, minahal mo lang, pero wala namang naging kayo? Dahil nga puro what if ang nasa isip niyan, paulit-ulit sa isip niyan. What if kung naging kami? What if kung nalaman niyang gusto ko siya? What if kapag nalaman niyang mahal ko siya? What if gusto niya rin pala ako? What if mahal niya rin pala ako? What if natotorpe lang siya? What if sinubukan kung ako ang umamin sa kanya? Puro what if na lang. Diba? What if kung naging kami, magtatagal kaya kami? Ganyan. Maraming what if. Kaya, yung patuloy na dadalhin mo habang buhay. At ang mas matindi dito, may kasamang regret o pagsisisi. Lahat ng bagay sa mundong ito na hindi natin ginawa, na talagang gusto sana natin ginawa at alam natin posibleng may magandang mangyari at hindi natin ginawa, regret yan. Sabi nga nila, pagdating ng araw na malapit nang matapos ang ating buhay at nakahiga na lang tayo sa kama, pagsisisihan natin lahat ng bagay na hindi natin sinubukan o hindi natin ginawa. Kaya sa mga babae dyan na merong minamahal, sa mga babae dyan na merong ginugusto, na lalaking yan, na wala naman kayong relasyon, di ba? Wala namang masamang magpakita ng motibo. Wag lang naman sobra. Wala namang masamang magpakita ng kahit konting pagpaparamdam. Wag lang sobra. Kasi babae pa rin kayo eh. At least malaman lang niya kahit papaano, makaramdam siya kahit papaano, na meron kang pagtingin sa kanya. Malay mo, gusto ka rin pala niya. Di ba? What if gusto ka rin pala niya? Di ba? Ang iniisip niya pala, baka wala rin pala siyang pag-asa sa'yo. Naghihintayin lang pala kayo. Pares pala kayo negatibo mag-isip. Ganyan yan. Ka-inspired sa mga talagamang dahilan. Kung bakit kung minsan mas mahirap kalimutan na lalaking hindi naman naging kayo. Lalaking ginusto't minahal mo. Na hindi niya alam o wala kayong relasyon kasi. Ka-inspired. At ang pangalawang dahilan mga kaspad kung bakit kung minsan mas mahirap kalimutan na lalaking hindi naman naging kayo is dahil bitin ng emosyon. Yan ang pangalawa ka-inspired. Ka-inspired anong ibig mo sabihin bitin ng emosyon? Alam niyo mga kaspad sa mga panahon na nandyan pa siya, sa mga panahon na hindi pa siya nawawala at nakikita mo pa siya, o magkasama pa kayo, o hindi ka pa lumalayo, basta nandyan pa siya, o wala ka pang iba, alam ko lagi ka nangangarap. Yung iba dyan, nagpapantasya pa, o di ba? O kahit babae, nagpapantasy yan. Tao lang naman tayo eh. Ngayon, bitin ng emosyon, diba? Kasi yung emosyon na yun, gusto niyang mag-grow. Gusto niyang may something pang mangyari. Like maging sila, like kiligin pa siya, like ligawan siya, like sabi natin maramdaman niya na gusto at mahal din siya ng lalaki. Bitin yung emosyon dyan. Paano pag dumating yung araw na yung lalaki kailangan ng lumayo? O ikaw ang kailangan lumayo? O meron na rin siyang iba? Magkaroon na siya ng girlfriend? Magkaroon ka ng boyfriend? Di bitin ng emosyon, masakit din yun. Kaya paano naging masakit yun? Ikaw ba naman, di ba? Para ka lang
Para ka lang, parang hindi mo natupad yung pangarap mo. Hindi mo naabot yung goal mo. Hindi mo na kuha yung target mo. Di ba malungkot at masakit din yan? Gayun, parang ganun lang din yan. Siyempre nangangarap ka eh. Mahal mo, gusto mo yung lalaki. Tapos biglang hindi rin naman pala magiging kayo. Tapos biglang iba lang din pala makikinabang sa kanya. Hindi ba't masakit yon? Bitin ng emosyon. Hindi natupad yung pinapangarap mong kilig. Hindi natupad yung pinapangarap mong date. Hindi natupad yung pinapangarap mong pagmamahal. Pagmamahal na galing sa kanya at ipaparamdam niya sa iyo. Hindi natupad, ka-inspire. So yun sa pinakatotoo. Dahilan kung bakit mas mahirap kung minsan nakalimutan lalaking minahal at ginusto mo pero hindi naging iyo, ka-inspire. At ang pangatlong dahilan, Max Part, kung bakit kung minsan mas mahirap kalimutan ang laking hindi naman naging iyo is dahil may halong pangarap. Yan ang pangatlong dahilan, ka-inspire. Ano yung ka-inspire may halong pangarap? Siyempre, pinangarap niya yung lalaki na yun. Pinangarap mo yung lalaki na yun. Tapos, hanggang pangarap ka lang, hindi ba't nakakalungkot yun? Hindi ba't napakasakit nun? Na hanggang pangarap ka lang. Ngayon sabihin ng iba dyan, ka-inspire, napakahirap din maging babae kasi. Bakit? Kasi po, pag babae, kailangan maghihintay lang sa lalaki. Paano pag hindi kumilos yung lalaki? Maghihintay lang kami kung kailan kami magugustuhan, mapapansin. Hindi ba't kaya nga tinuturuan ko kayo na palagi kayong mag-ayos? Na palagi kayong magpaganda? At sikapin nyo na rin magpa-sexy? Dapat lagi ka nag-self-improve sa buhay nyo, saan man at kailan man. Ilang taon ka man ngayon at ano ba ang sitwasyon mo ngayon sa buhay? Palagi kang mag-ayos, magpaganda. May nagugustuhan ka man o wala, single ka man o may partner ka na. Dahil darating ang panahon at pagkakataon, naiibig ka. Kahit gaano ka pa nasaktan sa nakaraan mo, sa mga ex mo. Kahit may trauma ka pa, kahit marami ka pang emotional baggage, kahit pa sabihin natin nasaktan ka sa mga nakaraan, at may takot ka pang umibig muli, kahit pa sabihin natin mahirap ang sitwasyon mo ngayon, ang pag-ibig ay talaga namang parang kidlat na tatama sa iyo. Sapagkat wala itong pinipiling oras at panahon. Pag nakita mo siya, sabi nga nila di ba? Ang pag-ibig talaga, biglaan yan. Isa yan sa pinakabiglahan, yung pag-ibig. Yung tipong lalabas ka na ng bahay, bilang nakita mo siya, na-inlove ka na. Yung tipong ang gusto mo lang naman kumain sa labas, nakasabay mo, na-inlove ka na. Oh, di ba? Mga ganyang bagay. Ngayon, naging pangarap mo. Hindi naging sayo. Paano ngayon yan? Hindi ba't masakit yun? Hindi ba't nakakalungkot yun? Hindi ba't kapag ang isang tao ay nalulungkot, katumbas din yan, siya ay nasasaktan? Bakit ba siya nalulungkot? Isa sa mga dahilan dahil hindi niya nakuha ang isang bagay. At dahil hindi niya nakuha ang isang bagay, masakit yun. Kaya siya nalungkot. Ka-inspire. Sa mga totoo. Na talaga namang dahilan kung bakit yung iba sa inyo nahihirapan at hindi makalimot-limot dun sa lalaki na nagustuhan mo. Na kasi pinangarap mo siya pero hindi siya naging iyo. Kaya mas masakit yun. At ang pang-apat na dahilan, Max Part, kung bakit kung minsan mas mahirap kalimutan ang laking hindi naman naging iyo is dahil walang malinaw na ending. Yan ang pang-apat at pinakahuli, ka-inspire. Na dahilan kung bakit tila ba nagtataka ka o nagtataka ang iba sa inyo. Bakit ganon, bakit ganito? Bakit tila ba mas nahihirapan akong kalimutan na lalaking yun? Wala naman kami naging relasyon pero bakit siya lagi ko naiisip na naalala? At siya ang talaga tumatak sa puso ko at nahihirapan akong kalimutan siya. Kumpara sa mga nakaraang lalaki sa buhay ko. Diba? Yung iba sa inyo ganyan. Nagtataka yung iba sa inyo. Yung mga ex ko nakalimutan ko na. Yung mga lalaking minahal ko noon wala na sa isip ko. Pero yung lalaking yun na hindi ko naman naging karelasyon, hindi ko malimutan. Nasasaktan pa rin ako. Nangihinayang ako. May panghihinayang kasi. May pagsisisi. At pangarap na hindi natupad. At emosyong nabitin. At isa pa sa pinakamatindi sa lahat, walang malinaw na ending. Kaya nga 'di ba sabi ko sa umpisa, unang dahilan, puro what if. Puro what if. Walang malinaw na ending. Kaya nga 'di ba, okay lang naman magpakita ng motibo. Huwag lang sobra. Okay lang na sabi natin medyo magpa-cute. Pero wag lang sobra. Wag OA. Kasi ayaw namin ng mga lalaking ganun. Ayaw namin mga lalaki yung ganun. Yung sobra kong magpa-cute, yung sobra kong magpapansin na babae. Ayaw namin ng ganun. Gusto nga namin, di ba yung hard to get, yung matcha-challenge kami, yung hahabulin namin,
Yung medyo suplado, yung medyo masungit, parang ganun, di ba? Kaya, kung gusto mo, sabihin ng iba, kaya sa part, ginawa ko na yan eh. Nagpakita na ako ng konting motibo dun sa crush ko, dun sa lalaking mahal ko, ang manhid-manhid. Hindi ko malaman kung torpe, hindi talaga ako type. Nagpapansin ako, nagpapakyut. Ayaw talaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikipagkilala. Hanggang ngayon, hindi pa rin nanliligaw. Diba? Baka naman kasi, di ka pa nag-aayos ng sarili mo. Magpaganda, magpa-sexy. Kaya inspired, ginawa ko na rin yan. Nagpaganda na rin ako, nagpa-sexy na rin ako. Pagka ganyan, manalangin ka sa Diyos. Diba? At patuloy ka pa rin magtiwala sa proseso. At think positive. Pero lagi rin kayo maging handa. Bakit po? Maging handa dahil hindi naman lahat ng bagay sa mundong ito ay makukuha natin. Hindi natin pwedeng ipagpilitan ang ating sarili sa ibang tao. At hindi matuturuan ang puso kung sino gusto nitong mahalin. Diba? Kung hindi talaga ikaw ang type niya, kung hindi talaga ikaw ang gusto niya, umalay mo meron na siyang ibang gusto. Umalay mo meron na siyang ibang mahal. Umalay mo meron na siyang girlfriend. Umalay mo meron na siyang asawa. O paano ngayon yan? Sabi ng iba, kay Inspired, willing ako maging kabit. Talaga naman, kapag kaganyan ka, umalis-alis ka dito. Willing ka maging kabit? O ganun. Manap ka ng lalaking single na para sa'yo talaga. Ganyan yan kay Inspired. Pero isa sa pinakamasakit talaga. Isip ko lang happy ending. Paano kayo naging kami? Makakasal kaya kami? Habang buhay kaya kami? Magkakaanak kaya kami? Ilang kayo magiging anak namin? Nakarating ka sa pagkaanak ha? Walang malinaw na ending. Habang buhay mong iisipin, habang buhay mong panghihinayangan, habang buhay mong pagsisihan, habang buhay sa isip mo, habang buhay sa puso mo, masakit tanggapin, masakit kalimutan, ka-inspired. Mga Inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and pag-share na rin ng video na ito upang makatulong tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakaklik subscribe, click nyo po subscribe, Max Part, click nyo po notification bell upang ma-notify kayo o malaman nyo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching, humingi ng advice, makausap ako one-on-one. Message lang po ako sa aking Facebook, yung profile, title ko sa FB. Kapag di nyo nakita yun sa FB dahil di lumalabas, try nyo sa Messenger, check nyo lang po ako. Maraming salamat, Max Part. Mag-ingat kayong lahat. Mag-iingat kayong lahat at mahal ko kayo. At muli, be inspired.